Sisimula na ang Nasa ipamahagi mahigit sa 10,000 Martes. tricycle driver ang makatatanggap sa tig 1,000 pisong fuel subsidy. Habang ang karamihan ay mahimbing pa sa kanilang pagtulog, may mga taong maagang bumabangon upang harapin ang panibagong araw ng pakikipaglaban sa buhay. Sila ang mga tricycle driver, mga ordinaryong manggagawa na umaasa sa bawat biyahe upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Ngunit sa patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, ang simpleng pag-andar ng makina ay tila kasabay ng pagbigat ng kanilang pasanin. Sa bawat oras na lumilipas sa terminal, hindi lamang pasahero ang hinihintay ng mga driver. Hinihintay din nila ang pagkakataong kumita, ang pagkakataong makauwi na may sapat na panggastos sa pamilya. Tati sitwasyon ta may kapan amin tinagudwa na may kapan ti gasolina. Sa bawat pagtaas ng presyo ng krudo, unti-unti ring nababawasan ang kinikita ng mga driver. Bawat dagdag na piso ay katumbas ng dagdag na hirap sa kanilang araw-araw na buhay. Hindi pwede sa amin yung kuan yung kami lang ang nagtataas ng kuan ng pamasahe. May taripa na sinusundan namin. Kapag tumaas yung taripa, yun na. Sa bawat biyahe sa ilalim ng matinding init ng araw, hindi lamang katawan ang napapagod, kasama rin ang pagod na isip. At ang takot na baka hindi sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng hirap, may dahilan kung bakit patuloy silang lumalaban. Ito ay ang kanilang pamilya. Mga anak na may pangarap, mga pangangailangang kailangang matugunan. Ko para sa pamilya ko, kumakayod ako kahit mahirap. Sa tulong ng Diyos, nakakaraos din. Ang pagtaas ng presyo ng krudo ay maaaring simpleng balita lamang para sa iba. Ngunit para sa mga tricycle driver, ito ay araw-araw na laban para mabuhay. Isang laban na puno ng pawis, sakripisyo, at pag-asa.